Overheating problem ito mga boss ng isang generator na Cummins 6CT engine. Napudpod lahat ng rubber impeller sa seawater cooling nito mga boss. At ito naman po ang kanyang original na rubber impeller. Ito na rin po ang ating ipapalit doon sa nasirang rubber impeller. Pero may mas malalim pa palang problema ang cooling ng generator na to. Kaya tara, sundan nyo ang video ko. Baka maka-encounter din kayo ng ganitong problema. Isang mapagpalang araw mga boss, sana ay puno ka ng grasya at masaya. Huwag susuko sa hamon ng buhay, bunal ra! Binuksan na pala namin ang header nito. Ito yung pinaka-heat exchanger ng ating Cummins generator. Dahil sa tukoy na namin ang problema na rubber impeller ang napudpod, ay automatic na talaga na alam namin na mga rubber impeller nito ay mapasok dito sa pinaka-header niya. At ito na nga, bulaga! Yan, mga rubber impeller yan mga boss. Ito yung galing sa pump na napudpod kanina. Itinutulak ito ng pressure ng tubig papunta dito sa ating header. Dito sila magkukumpulan sa pinaka-inlet ng ating cooling sa header. At dito na rin sila babara mga boss dahil hindi naman sila makapasok doon sa pinaka-tube ng ating heat exchanger. At ito na magiging sanhi ng overheating problem. Kung ikaw ay isang baguhan pa at sa tingin mo ay rubber impeller lang ang problema na napudpod at kailangan mo lang palitan, ay for sure mga boss na babalik din ang pagka-overheat nito kasi hindi mo nakuha ang mga baradong napudpod na rubber impeller sa kanyang header. Pagkatapos pala makuha ng bara doon sa mga header ay ito namang rubber impeller na nasira ang aming papalitan at kukunin. Sinabay na rin pala namin ang paglinis doon sa heat exchanger. Tinusok-tusok lang namin ng mga tube nito mga boss. Ngayon ang malaking katanungan, bakit napudpod ang rubber impeller ng ating seawater pump? Ito yung matagal ko ng tanong at palagi kong ina-analyze ang mga problema nito mga boss. Hindi lang kasi isa, dalawa ang nasira na rubber impeller. Marami mga boss hanggang sa nabuo na ang mga sagot sa katanungan dito sa isip ko. Unang sagot, ito palang aming rubber impeller ay hindi na original. Ito ay fabricated lamang mga boss at pinapagawa lang. Hindi ko alam ang proseso ng paggawa pero sa tingin ko ay niluluto ang mga rubber nito at hinuhulma na magiging katulad ng purma sa impeller na to. Ang unang problema sa tingin ko ay baka low ang quality ng materialis na ginamit sa pagfabricate ng rubber impeller. Brass pala ang loob na rubber impeller na to. Ito lang yung kinukunan nila ng basihan at pinapadala namin doon sa syudad para mapabrikitan. Pangalawa na sa tingin ko na dahilan ay itong pagkakaroon ng bara ng rubber impeller doon sa header na siyang dahilan na hindi na maka-exit or makalabas ang tubig dagat papunta sa outboard. Ang pangatlo naman na dahilan mga boss no ay ang pagkakaroon ng dumi dito sa ating CCS strainer or pagkakaroon ng bara doon sa ating mga grit sa labas ng ating mga CCS box. Sa tingin nyo mga boss, ano kaya ang dahilan ng palaging pagkasira ng rubber impeller namin? Please comment down below. Itong binuksan pala namin mga boss na inlet valve ng ating CCS ay para to sa generator na tinatrabaho. Halos walang tubig na lumalabas doon mga boss. Habang itong isa na bubuksan namin ay napakalakas ng tubig. Kahit kunting ikot mo lang sa handwheel ng ating barbula ay ulpot na ang tubig. Ito po yung para sa isang generator. Functional po ito mga boss. So ibig sabihin nito ay mayroong problema doon sa CCS ng para sa isang generator na tinatrabaho namin. Kaya din pala nag-overheat ang generator na to dahil barado din ang CCS nito. At hindi lang dahil doon sa napudpod na rubber impeller. Kaya dali kami tumawag ng divers mga boss para ipasisid at para matignan ang sitwasyon ng ating mga grit doon sa ating CCS. At habang sumisisid ang ating divers ay magsa-shoutout muna ako sa aking mga solid fans, subscriber and followers. I love you mama. Biyahe ayaw pagluya-luya, kugira para sa pangandoy. Birahe, tsatsahe, sobrahe. Gulatin mo ang lahat ng walang mga bilib sa'yo. Habang sila ay tulog, ikaw naman ay gising. At habang sila ay gising, ikaw naman ay gising pa rin. Shout out! At ito na nga ang ating divers mga boss no. Lumabas na siya sa kanyang lungga. Dalawa silang sumisisid, yung isa hindi pa nakatunga. Sabi nila mga boss, marami daw ang dumi at bara doon sa ating grate. Pati ang mga tubo ng inlet mga boss ay marami ng mga sisi. Normal lang talaga na magkaroon ng sisi dito. Alangan naman magkaroon ng spider dyan. Ito pala yung mga diskarte namin mga boss para magkaroon ng sign at magkarinigan ang nasa itaas at nasa ilalim ng tubig. Sa pamamagitan nito ay malalaman ng mga divers kung saan ang ating switches at kung saan naman ang tubo na may bara. Huwag na kayong mag-comment mga boss or magbasa akin kung bakit kinalawang ang ating switches at mga tubo dito sa barko. Ganyan talaga dito. Siyempre, dagat kaya to. Narinig nyo mga boss? Yan o, yung kalaskas na yan. So nakita na ng divers kung saan banda ang kanya lilinisan mga boss. Yan, malapit na tayo matapos. Ngayon sa punto na to ay malakas na talaga ang sulwak ng tubig. Nalinisan na talaga ng mga divers ang ilalim ng ating sitches. Sa lahat na naka-encounter ng gatong problema ay baka sitches lang mga boss ang bara.
Ngayon ay babalik ko na sa pagsara ang barbula na to at pupunta na ako sa itaas mga boss para magmarites at magchika-chika sa mga divers. Dugaya kay go tope ay. Hey! Dugaya nimo kay go ay. Mana okay na kayo. Oh. Pagkatapos ito ay kinabit na namin ang lahat ng mga aksesori sa generator at ito na nga mag-testing na kami. Ngayon ititignan naman natin ang lakas ng tubig dito sa overboard. Ayan mga boss, yan, sobrang lakas na ng guling natin sa generator. Maraming salamat at pakishare ng video. Adios!